Live na po tayo. Yan na. Live na tayo guys, live na. Napakahalaga ng ating malalaman sa gabing ito. Super halaga. Super halaga. Mga mana, gusto nyo ba makatanggap ng mana? Alam ba natin na tayo ay may mana? Ha? Hello, nako. I-announce natin ulit. Pasa mo na lang atin ang mga link natin. Hello. Alright, so where are we now? Yan na. Ipasa na. Pakipasa mo sa Quezon. Mahina yata ang aking signal. Hello, atinat namin. Ayan, hello. Mag-comment lang kayo kung ano ang boses ko. Kumusta ang aking boses? Medyo madilim ba? Ay ko na ilaw, mayroong ilaw ko sa harap. Yung ano, masilaw eh. Okay na to, basta importante yung boses ko. Okay ba ang boses ko, Atinat? Kahapon, tinalakay natin ang ilan lamang sa mga patunay na kapag ikaw at ako ay tumanggap kay Kristo, ay ang tawag sa ating banal. At talagang binanal tayo. Bakit mahalaga na binanal ang mga tumanggap kay Kristo? Anong kahalagaan? Nandiyan si Kuya Noah namin. Ala, okay. Ala, Pastor John, nandiyan ka pala. Bakit mahalaga na ang tao ay maging banal? Ha? Bakit kinakailangan? Ang problema naman ay maging ang mga supposed to be sinugo ng Diyos para ipaliwanag ang kanyang layunin, ang kanyang gawain, ay hindi matanggap na sila ay banal. Dahil kailangan daw ilahad ang kanilang kasalanan. Paano pa mailahad ang kasalanan kung naibaon na sa hukay? Kasama ni Kristo Jesus. Ang napag-aralan natin kahapon na nangamatay na tayo sa kasalanan. Oo, nagkakasala tayo araw-araw. Hindi mo pa pwedeng sabihin na hindi. Pero kapag ikaw ba'y binanal, ikaw bang gumawa ng kasalanan? Tingnan natin. May mga kapatiran tayo na alam mo, gusto nila magpakamatay talaga eh. Naalala ko yung teaching ni Ate Nat na marami sa atin nagpapasagasa talaga eh. Dahil sa akala nila kabanalan nyo, akala nila ano yun?
pagpapakumbaba sa Diyos. Ayaw talagang nabitawan ng kamalayan na likas sila makasalanan. Hindi tayo nagagalit. Kaya lang, marami silang dinadamay. Lalo na mga pastor. May Bible naman. Kaso mo, meron silang doktrina sarili. Na pag nagbasa sila ng Bible, mayroon ng laman ng doktrina ng kanilang sekta, ang kanilang utak. Kapag binasa nila yan, biro mong binasa natin kahapon na Panaghoy 2:14 ay bulaan daw na propeta sa ngayon kapag nagpaliwanag na ang tao ay binanal na ng Diyos. Wala nang kasalanan. Tingnan mo, 1 John 3:9 para lalo silang masyak. Unang Juan 3:9. Ngayon, kayong mga pastor dyan, Christian, nakikinig, kung masyak pa rin kayo nito, aba para mo na sinabi sa gasaan mo ko, Satanas, patayin mo ko. Nag-aalisan sila sa group chat dahil hindi nila matatim. Hindi talaga nila manguya na para sila sinusunog. Pero mo sabi, hindi ka na nagkakasala. Banal ka. Galit na galit ka pa. Tingnan mo ito. Unang Juan 3:9. Si Apostol Juan nagsulat nito, Ngayon, kung ang inyong Bible ay NIV, tingnan mo kung tama ang NIV mo ba patungkol dito. Diba? Whosoever is born of God do not commit sin. 1 John 3:9. For his seed remaineth in him. Yan ang reason. For his seed, the seed of God, remaineth in him. And he cannot sin because he is born of God. Tagalog. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya. At siya'y hindi maaaring magkasala sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. May dahilan ng Diyos. Ngayon dyan sa inyong NIV sinasabi, hindi nagpapatuloy sa kasalanan, sa pagkakasala. Tingnan mo kung tama ang NIV mo. Tingnan natin basahin natin ulit sa Tagalog Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Kung sasabihin niyan sa inyong Bible, na ang sino mang pinanganak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, at dito ay sapagkat sila ipinanganak ng Diyos sa panandulo, kung ganon, ang Diyos nagkakasala. Hindi nga na siya nagpapatuloy. Ulitin ko. Kung tama ang inyong translation, dahil dito, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala at sa bandang huli, sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos, kaya hindi siya nagpapatuloy sa kasalanan, malinaw na ang sinasabing ipinanganak siya ng Diyos, kung ano siya, ganyan ang tatay niya, sa makatuwid ang Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Talk to me. Dahil pinanganak siya ng Diyos, kaya hindi siya nagpapatuloy sa pagkakasala. Ganun ba? So, tatay niya patuloy din nagkakasala. Hindi rin nagpapatuloy sa pagkakasala. Ibig sabihin ang Diyos nagkakasala. Tama? Tingnan mo ang logic. Anak siya ng Diyos pinanganak siya ng Diyos So, ikaw, pinanganak ka ba ng nanay mo, tatay mo, apelyido mo, sino? Santos. Yan, nag-aalisan sila. Hindi nila kaya. Alam mo kung bakit? Ang demonyo, ang kinakatay lang niya, si COVID ang kinakatay lang niya, ang mga nagkakasala. So, ayaw mo nito. Bukas makalawa, tinuklaw ka ni COVID, patay ka. Iyak ka sa Diyos na, Ama, Diyos kita. Bakit mo pinahintulutan ito?
Para mong sinabi sa Diyos na, Ama kita, pero hindi kita lahi. Hala, nandiyan si Ate Sina namin. Hello, Ate Sina. Ang premise ng Panginoon, ang dahilan niya, kaya hindi maaaring magkasala ang kanyang mga anak dahil siya, bilang ama, hindi nagkakasala. Tanungin kita, anak ka ba ng Diyos? Opo, ano lahi mo? Tao. Ayan, maraming pastor ganyan. Sa seminars natin, ganyan masagot nila eh. Mga pastors ito. Ibig sabihin, tao ka, siya ay Diyos, pero anak ka niya. Pwede ba yun? Para mo sinabi, anak mo, aso? Ha? May anak ka ba? Baka putok sa buho anak mo. O baka nalingat ka na anakan ng iba ang asawa mo. Kaya hindi mo anak yun. Anak mo, lahi mo hindi. Tingnan mo, kamukha mo hindi. Pipilitan mo naman kamukha mo, katulad ni... Sorry. Ganda naman ako, kamukha ko. Hindi mo kamukha. Sabi ng comment, kamukha ng asawa mo yan. Sabi ng nanay, kamukha kita, anak. Sabi na nag-comment, hindi mo kamukha. Kamukha niya na yan, yung asawa niya. Ibinhi ng asawa niya yun eh. Nga, ulitin natin. Hindi daw maaaring magkasala dahil siya anak ng Diyos. Dahil lahi siya ng tatay niya na hindi maaaring magkasala. Bakit? Bakit kailangan siya maging lahi ng tatay niya at hindi kailangan magkasala? Ay, hindi kailangan magkakasala. Bakit? Kasi po sa mundong ito, walang kinakatakutan ang kamatayan. Wala. Maliban sa mga lahi ng Diyos na hindi nagkakasala. Dahil ang kasalanan lamang ang lisensya ng kamatayan para kunin niya ang tao. Ulitin ko. Ang kasalanan lamang ang tanging lisensya ni kamatayan para patayin niya ang tao. Paano niya ngayon patayin ang tao kung ang tao ay hindi na makasalanan at hindi maaari magkasala? Pero kung anak ka ng Diyos at tingin mo nagkakasala ka pero hindi ka nagpapatuloy sa pagkakasala, papatayin ka pa rin niya. Kailan ka hindi nagpatuloy? Kailan? Kailan ka nagkasala? Kanina. Ilang minuto? Ilang segundo? Yung ilang segundo na yun, pwede ka patayin niya doon. Bakit nagkasala ka? Dahil kabayaran ng kasalanan, kamatayan eh. So gusto mo yan? Pastor, gusto mo yan? Ang kamatayan, hindi basta kamatayan. Kaagad. Yung maghihirap ka. Gagapang ka sa sakit. Hindi ka makamove on. Depressed ka, oppressed ka. Dami kang pera pero oppressed ka. Yan ay kamatayan. Ewan ko kung naunawaan ninyo. Ulitin natin. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Sa inyong Bible, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. So para mo sinabi, ang Diyos ay hindi rin nagpapatuloy sa pagkakasala. Sa mga tuwing nagkakasala ang Diyos. Sapagkat, ayan, ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya. Ang binhi daw ng Diyos nananahan sa iyo. May binhi. Itong binhi, hindi ito basta-basta binhi, kapatid. Hindi ito basta binhi. Ito yung binhi na ito, katauhan ito ng Diyos, nagliliwanag. Ito yung hindi malapitan ng kadiliman. Hindi makalapit ang kamatayan niya sa binhi na yan. Nananahan sa iyo. Nakatira sa'yo. Baka akala mo nananahan sa'yo, ganito lang. Kapiraso. Dito nananahan. Na, ang binhi ng Diyos po, sakop ang langit at lupa. Ang binhi po ng Diyos, naglalang ng langit at lupa. Naglalang ng lahat ng hindi nakikita at nakikita. Yan ang binhi ng Diyos. Baka pag-unawa natin ang binhi ng Diyos, isang kapirasong butil nakatira dito. Ikaw mas malaki sa binhi. Na,
Pag nananahan sa'yo, ibig siya nakatira sa'yo, ikaw ang address ng binhi ng Diyos. Saan ka naroon, nandun ang binhi, nandun ang Diyos. Saan ka naroon, nandun ang kaliwanagan, nagsakop ng langit at lupa. Saan ka naroon, nandun ang Diyos na hindi pwede lapitan ni kamatayan, ni COVID. Yan ang binhi ng Diyos. Dahil ang binhi ng Diyos din, ang anak niya na ikaw, na may buhay Kristo, ang naglalang ng langit at lupa. Naglalang hindi nakikita at nakikita. Naglalang ng lahat ng anghel na tumiwalag ang iba naging demonyo. Yan ang binhi ng Diyos na nanahan sa atin. At hindi siya maaaring magkasala. Pinagdiinan pa niya. Bakit? Sapagkat siya ipinanganak ng Diyos. Ibig sabihin, lahi siya ng kanyang tatay. Pero itong mga Metodista, mga Baptist, mga Pentecostal, mga born again daw, mga sekta, Kristiyano daw sila, born again, pero hindi matanggap natin na tatay natin Diyos, lahi natin Diyos. So, pag dumating ang konting stress, konting problema, ayun na. Tapos na siya. Nagmukmuk na siya. Dahil, nakalimutan niya na lahi siya ng tatay niya. Na walang Diyos sa mundong ito kung ang Diyos hindi nakikita. Walang authority ang Diyos sa mundong ito kung hindi siya nakikita. Kaya kailangan niya mayroon siyang buto at laman. Kailangan may katawan siya. Dahil binigay niya ang authority sa nakikita na siya. Dalangin natin ang tao na ating larawan at katulad. At magkaroon ng kapangyarihan sa lupa. Hindi niya sinabi, lalangin natin ang tao na ating wangis at ating katulad at maghari tayo. Hindi niya sinabi, ibigay sa kanya ang paghari sa lupa. Sino ang binigyan? Ang tao ang nakikita, hindi siya na hindi nakikita. Kaya nung nakasama si Adan na walang paghahari, kailangan bumalik siya, magkatawang tao siya para ang diniklara niya sa simula maganap. So wala na si Kristo, wala na si Jesus, mayroon pa rin bang larawan at katulad ang Diyos sa mundo? Kung wala, mahinang Diyos yun. Dahil hindi na siya pwede maghari dito. Dahil hindi niya pwede kontrahin na sinabi niya na ibinigay niya sa tao ang pamamahala sa lupa. So dumating si Kristo Jesus. Tinubos tayo. Lahat ng kasalanan natin pagsasalansang, dinala niya sa krus sa katawan niya. Kolosa 3:1, namatay tayo sa kanya, kasama niya. Bumangon din tayo kasama niya. So meron tayong buhay niya. Ang buhay Kristo, kapuspusan ng Diyos. Nandun lahat ang kapuspusan, kapunuan ng Diyos sa buhay Kristo. So kung nasa iyo ang Diyos, nagkakasala ang Diyos sa iyo. Ganun ba? Pero ang sabi ng mga, lalo na itong mga sekta na ito, pagpilitan nila na ikaw ay likas na makasalanan. Sabihin doon, isasabihin, turo sa iyo. Yan, tingnan mo yan, oh. Yan, Panaghoy, 2:14. Yan, pastor na yan, ako. Propetang bulaan yan. Biro mo, di ka raw nagkakasala. Basahin mabuti, ha. Ang Panaghoy mula chapter 1, ha. Kung bakit tinawag silang buraang propeta, ha. Kung kanino sila nagpasakop. Nagpasakop sila kay Baal. Sa ngayon, ang Baal, maganit na kayo sa akin. Kung ang Panginoon mo ay Metodista, si Baal yan. Dahil hindi yan ang Panginoon. Ang Panginoon mo, Baptist, si Baal yan. Panginoon mo, evangelical kayo, si Baal yan. Panginoon nyo, Pentecostal kayo, si Baal yan. Dahil walang Panginoon na ganyan. Wala. Alam mo sinong Panginoon?
Alam mo kung sino? Ikaw. Yan. Ikaw. Ulitin ko, ikaw. Ikaw, ikaw. Walang iba. Sa mundong ito, walang Panginoon, kundi ikaw. Dahil ikaw ang tao. Binigyan ng dominion, Lord. Pero para ka mag-dominate ng langit at lupa, kailangan ka muna maging banal. Kung hindi, nagdo-dominate ka pa rin, ikaw pa rin masusunod. Pag sinabi mong mahirap ang buhay, sunod yan. Oh, nagsalita ang hari, ang Lord. Pag sinabing walang-wala ka, nagsalita, sabi ng mundo, ang hari, ang Lord. Kailangan sundin natin siya. So lahat ng biyaya, lahat ng pagpapala, itago natin sa Kanya. Dahil sinusunod natin siya. Siya ang Panginoon. Pag sinabi may sakit, ako. Yon! Oy, sumunod kayo sa Panginoon. Sinabi niya, may sakit siya. So buhos mga sakit para masunod natin ang hari sa mundo. Ikaw yan. Baka hindi mo alam. Alright. Punta tayo sa ating topic. 1 Corinthians 6:9. Unang Korinto 6:9. Sana magising tayo mga kapatid, mga kaibigan. Bakit? Hindi porket matapat tayo sa ating reliyon. Ang nakagisnan natin na sumunod sa mga pastor nang walang pagsisitas ng Biblia natin, papatayin tayo ni COVID. Kahit bilyonaryo ka pa. Di bali kung patayin ka, no? Hirap ka na, no? Gusto mo na tapusin ang buhay. Lord, hirap na ako. Unin mo na ako. Ay, may bilyon ka, kapatid. Papatayin ka pa rin niya. Bakit? Sarap na sarap ka maging humble ko, no? Likas ka makasalanan, Lord, kung wala kayo, wala kaming magagawa. Yan lang narinig mo sa pulpito, di ba? Patawarin mo kami ng aming makasalanan. Bago tayo pumunta doon, dito muna, basa tayo, O hindi ba ninyo nalalaman, unang Korinto 6:9, na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, niyang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, niyang mga nangangalunya, niyang mga nang bababae, niyang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, niyang mga magnanakaw, niyang mga masasakim, niyang mga manglalasing, niyang mga mapagtungayaw, niyang mga mapanglulupig, at hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Verse 11. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Basahin niyo po dito. Ganyan ang ilan sa inyo. Hindi sinabi na hindi ka na ngayon nagpapatuloy na magnakaw. Hindi ka na ngayon nagpapatuloy makiapid. Sinabi niya, ganyan ang ilan sa inyo. Ngunit, nangahugasan na kayo. Ibig sabihin, baka kahapon lang, kapatid, nakiapid ka. Baka kahapon lang, nandaya ka. Baka kahapon lang, sinamba mo ang pera mo, Diyos-Diyosan yan. Baka kahapon lang, sinamba mo ang pag-metodista. Dahil pinanganak kayo, tatay mong metodista, nanay mong metodista, kaya lahat kayo metodista. Hindi mo tinatawag sarili mong Kristiyano, kundi metodista. Diyos-Diyosan yan, kapatid. Baptist, Katolik kami.
born again kami. Yun naman ang iyong Diyos-Diyosan. Pero ayaw mo tanggapin na ikaw ay anak ng Diyos at lahi ng Diyos. Diyos-Diyosan yan, kapatid. Baka mamaya ay wala ka ng panahon. Alamin ang iyong tunay na katauhan dahil sa negosyo mo. Diyos-Diyosan yung negosyo mo, kapatid. Baka hindi mo pa alam. Ha? Niyang mga kalunya, niyang nang bababay, niyang mga napakiapid sa kapwa lalaki. Sabi niya, dati kayong ganyan. Mga magnanakaw, ngunit nangahugasan na kayo. Gusto ko lang gusto ko po ito pagdiinan. Dahil palagay ko sa mga binanggit mula verse 9 hanggang verse 10, isa lang nandun tayo. At kanina lang ginawa natin. So, magmamana ka ba? Magmamana ka ba ng karin ng Diyos? Dahil nagawa mo kanina yan. Pero ipinanganak ka ng Diyos sa malinaw. Unawain natin mabuti. Ipinanganak ka ng Diyos. Pero kanina, naging sakim ka. Hindi ka matulungin. So makapagmana ka ba ng karin ng Diyos? Nanlupig ka na naman. Ha? Naglasing ka kanina eh. Kagabi lang, hapay-hapay ka eh. So, makasalanan ka ba? Pero anak ka ng Diyos. Ang sabi dito, ganyan nga ang ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo. Pag uwi mo ba sa bahay, naninigaw ka, nagmumura ka pa rin sa mga anak mo, sa mga galit mo? Katulad din yan, kapatid. So, hindi ka na magmamana ng karin ng Diyos. Hindi ka na binanal. Ang sabi dito, ganyan ang ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo. Ang inaring ganap, pinawalang sala kayo. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, sa pangalan sa katauhan. Alang-alang sa pangalan na ito. Bakit? Itong pangalan na ito o katauhan na ito, tinangay niya, kasalanan mo kahapon, ngayon magpakailan. Pakailan na. Sabi, kita mo, nagpreach namin itong pastor na ito. Lisensya naman, binibigyan niya lisensya kasalanan. Pwede pala ako pumatay. Di pumatay ka, pakulungan mo. Pakulungan mo. Kung magmamana ka ng karyan, sagutin mo. Dahil nangahugasan ka na. Inaring ganap ka na. Binanal ka na. Pero kanina natukso ka. Uminit ang ulo mo. Naparil mo. Patay. So, punta ka langit, hindi. Sino mo? Para mo naman. Punta tayo, Roma 7. Roma 7. Hindi ko sinasabi lisensya ito sa pagkasala, kapatid, ha? Unawain natin kung ang kapilusupihan natin, pilusupuhan ang gamitin natin, wala kang pakinabang, kapatid, kahit siya kadadalhin. Papatayin ka ng COVID. Kaya takot ka kay COVID, di ba? Papatayin ka niya, kapatid. Pag yung katalinuhan mo, kapulusipuhan. Sabi, kita mo mag-preach. Pwede daw yun, nakapatay tapos magmamana pa rin karya ng Diyos. Sabi niya, ilan sa inyo, ganyan. Tandaan mo. Pero hinugasan na kita. Inaring ganap na kita. Pinawalang sala kita. Binanal pa kita. Alang-alang sa tumubos sa'yo. Sagot ka niya. Kung pwede pala ako pumatay, pwede ka pumatay anytime. Pakulungan mo nga lang. O pabitayan mo. Tignan mo dito. Verse 19. Romans 7 verse 19. Roma 7:19. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ibig mo pakabait, di ba?
Dati naman, sa laula ka eh. Dati, magagalitin ka. Pag na-insulto ka dati, namamaril ka talaga. Ininsulto ka ngayon na, hinampas mo ng kutsilyo. Pagkahampas mo ng kutsilyo, medyo ganun nga lang. Hinampas mo, tumusok. Imbestigahan ka ngayon sa korte. Patay eh. O kaya, hindi naman, serious physical injuries lang. Pagka marunong ka sa korte, hindi ka na masintensya na mabigat. Na, marunong abogado mo, tatanong ka na sa korte, ikaw ba, Juan de la Cruz? Opo. Totoo bang sinaksak mo ang taong yan? Hindi po. Ito ebidensya, may nakakita siya. Ayan o, hindi ko po siya sinaksak. Yan ang ginawa mo. Nasaksak ko po siya. Iba yung sinaksak, iba yung nasaksak. Bakit naman nasaksak mo? Nagpanting po ang tenga ko, ininsulto ako, sinampal ako eh. Di ko po sinasadya talaga. Nasaksak ko siya eh. Di ko siya sinaksak. Gets mo? Iba ang sinaksak, murder yan. Iba ang nasaksak, homicide yan. Para ganyan. Sabi dito ni Pablo, apostol, ito apostol. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Gusto ko na maging duwag. Gusto ko na magpigil. Dahil Kristyano na ako, anak na ako ng Diyos. Hindi ko nagawa. Nung sinampal niya ako, talagang nandilim ang paningin ko. Nung minura niya ako, nandilim ang paningin ko. Sinuntok ko siya. May mas masaga, ba't nagawa ko na naman, hindi ko nais gawin. Parang ganyan, kapatid. Okay? Ang siyang ginagawa. Sabi niya, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Hindi niya sinabing, siya kong ginawa. Ibig sabihin, minsan lang. Ginagawa daw. Ibig sabihin, hindi minsan. Ha? Nasabihin mo sa akin, kung lisensya sa pagkakasala, ito yung tinuturo natin. Huwag ka sinungaling. Danas na danas mo ito. Huwag mo sabihin hindi mo danas ito. Hello, andyan si Pastor ninyo namin. Ate Nat, Pastor John. Guys, kung mga friends namin kayo, friend kita, mag-comment ka lang dito. Sabi, magtanong ka rito live mismo para masagot natin. O kung kaso, baka hindi kita friend, no? Ate Hais, nandiyan. Kahit na violent reaction para masagot natin. Kaya na medyo mag-extend tayo ng oras. Kaya sagutin kita, no? Huwag ka magalan, hindi ko magagalit. Tanong ka lang. Eto, so tuloy natin. Tuloy natin, ha? Ulitin ko, verse 19. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Hindi yung sinabing hindi ko ginawa. Pag sinabing hindi ko ginawa, pwede mo isipin minsan lang. Ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. So pag sinabing ginagawa, hindi minsan lang. Marami siyang ginagawa. Patuloy. Na? Pwede mong gano'n. Verse 20, sa pagtatapat kung ang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito. Kundi ang kasalanan tumitira sa akin. Ang kasalanan ba kabahagi mo? Hindi. Dahil binanal ka na kanina, malinaw, inaring ganap ka, pinawalang sala ka, ganyan kayo noon, pero binanal na kayo. Inaring ganap na kayo. Nangahugasan na kayo. Anong nangahugasan? Ang dugo ba ni Jesus na humugas sa iyo kahapon lang? Nung nahugasan ka kahapon, hindi na siya pwede manghugas ngayon. Hindi ba si Jesus ay katulad kahapon ngayon magpakailanman? So, lisensyado ka pala na magkasala. Teka. Teka, ha? Verse 21.
Kaya nga nasumpungan ko ang isang kautusan. Kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Verse 22. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Datapwat. Nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap. Laman, utak, puso, no? Sangkap yun. No? Na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip, na dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Basahin natin ulit, ha? At tanungin mo sarili mo kung exempted ka rito. Tanungin mo, si Apostol Pablo ito. Ipangalandakan mo, hindi ako dyan. Exempted ako dyan. Tingnan mo, ha? Verse 22. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Pagkataong loob. Verse 23. Sapagkat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaga laban sa kautusan ng aking pag-iisip. Nakikipagbaga, nakikipaglaban. Na dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Sabihin mo wala ka dyan. Sabihin mo hindi ikaw yan. Sabihin mo, kung hindi nangyari sa'yo kanina lang yan, gusto mo gawin ito, hindi mo ginawa. Magpakatotoo tayo. Verse 24. Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Ang sangkap katawan. Puso, kaluluwa. Sangkap mo yan. Dahil ikaw espiritu. May sangkap ka. Yung sabi ni Haring David, purihin mo ang Diyos sa kaluluwa ko. E sino nag-uutos sa kaluluwa niya? Sino siya? Kaluluwa niya. Katawan niya inuutusan niya. Siya na espiritu. Inuutos niya. Alright? Sino raw ang magliligtas sa kanya? Verse 25. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, alang-alang sa pangalang Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga tunay kong pinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos, datapat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Nananaigid naman. Apostol ito, kapatid. Apostol ito. Nagsisimula siya sa kanyang ministry. Kung i-trace mo ito, kung ilang taon na siya naging Kristiyano, si Apostol Pablo, mga 13 taon na siya rito, Kristiyano. Sinulat niya ito. Now, pagkatapos na verse 25, ang sunod ito, chapter 8, verse 1. Basahin mo sa Tagalog. Ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Bakit? Ang mga nakay Kristo Jesus, ang binhi ng Diyos na nanatili sa Kanya. At hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya ipinanganak ng Diyos. Pero kanina lang sinabi niya, aba ako. Gusto ko sundin ang salita ng Diyos. Pero ang salita ng kasalanan, ang ginagawa ko. Pero kung ginagawa ko yun, hindi akong gumagawa. So anong gagawin mo? Patuloy mong gawin. Mira mo sa verse 2. Sabi niya, may bago tayong batas. Oo, kautusan ng kamatayan yan. Kautusan ng kasalanan ng kamatayan yan. Pero may bago tayong batas. Ang batas na ito, hiniwalay tayo dyan. Hindi tayo sakop ng batas na yan. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus at pinalaya ako, hiniwalay ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Hiwalay ako dyan. Yung di ba ginawa mo kanina? Oo nga. Pero hindi ako gumawa niya. Yung kasalanan.
Tingnan mo sa verse 25 ng chapter 7, ano sabi niya? Hinahatak siya, pailalim. Pero dahil alam niya ang batas, dito papasok ang greater truth, kapatid. Nagkakasala ba siya? Basahin mo kung siya nagkasala. Patuloy ka ba magkakasala? Paano ka magpatuloy sa kasalanan na yun? Hindi nga ikaw nagkasala. So punta ka sa verse 1 ng chapter 8. Wala ka ng hatol. Bakit? Pinawalang sala ka. Wala ka ng hatol. Dito natututo si Apostol Pablo. Basahin mo hanggang sa dulo ng Roma. Natutunan niya lahat. Sinulat niya. Pag nanatili naman tayo sa buhay na hindi maaring magkasala, wala ng hatol. Para mo sinabing ganito. Bigyan kita ng example. Ganito ang hatol. Sabi ng doktor sa'yo, may sakit ka. Kailan mo mag-dialysis? Wala kang pera. Pag hindi ka nag-dialysis, matay ka. Batas ng kasalanan at kamatayan niya. So, hinatulan ka. Batas nila ang umatol sa'yo. Hinatulan ka ayon sa batas ng kasalanan at kamatayan. Dahil pag hindi ka nag-dialysis, dahil may sakit ka, matinding sakit, mamamatay ka. Batas nila yan eh. Pero sabi, bakit ka naman nagkaganito? Sabi nito, ang doktor naman, matapat naman. Ay naku, kasi naman eh, ang tagal mo nagiinom eh, tagal mo kasi nag-adik-adik eh, kaya nagkaganito ha. Pero may pag-asa pa, kung magawa ng paraan ng siyensya, eh magpa-dialysis ka. Parang ganyan kay Pablo. Ang gusto niya gawin, hindi niya nagagawa. Gusto niya mapakabait, ayaw na niya humitit ng adik, ayaw na niya manigarilyo, ayaw na niya mag-inom, magdamag, pero hindi niya mapigil pag nandyan eh. Lalo na may pulutan. Eto, nagkasakit ka. Hinusgahan ka lang. Batas ng kasalanan at kamatayan. So, may hinusgahan ka. Hindi mo kilala kung sino ka. Kaya nagpasakop ka. Ibig sabihin, ikaw yun ang nagkasala. Kaya sabi ng doktor, nagiinom ka kasi ng sobre. Tapos kung manigarilyo ka, grabe ka, may emphysema ka pa. Oh, grabe ito. Ikaw yan, ikaw yan, ikaw yan. Pero tumanggap ka kay Kristo, ipinanganak ka ng Diyos, lahi ka ng Diyos. Angkinin mo ba yun? Na ikaw yun? Oo, ikaw na. May sakit eh, katawan mo. So ikaw nga yun. Kung hindi mo alam, sino ka? Na ikaw'y binanal na. Sabi ni Pablo mismo, ang mabuting gusto ko gawin, hindi ko ginagawa. Hindi sinabi hindi ko ginawa. Ginagawa, ibig sabihin marami. Pero hindi ako gumagawa nun. So pag sinabi ng doktor, kailangan mag-dialysis, kailangan mo ganito, ano? Wow! Salamat, Doc. Sige, bigyan mo sa akin resita. Uwi ako. Pagdating mo sa bahay, basahin mo ang Romans 8 verse 1 hanggang verse 2. Ngayon nga, wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Huwag bulay-bulay mo ng verse 1. Na kay Kristo Jesus ako. Alang-alang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Dati ako ganun. Ngunit, nangahugasan na ako. Binanal na ako. Inaring ganap na ako. Wala nang hatol sa akin. Sabi niya, mayroon ganito akong sakit. Damdam ako. O sa katawan ko. Sa katawan ko. Pero sa taong loob ko, sandali. Hindi ako gumagawa niyan. Iyang lahat po ng sakit nagsisimula sa kamalayan. Sa lugar kung saan hindi nakikita. Kaisipan, paniniwala. Lahat din kagalingan nagmumula din sa kaisipan o sa mundong hindi nakikita. Subulay-bulay, kay Kristo ako, kay Kristo ako. Dali, wala nang hatol sa akin. Wala nang hatol. Hoy! 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 Sa pangalan ng aking Panginoong Yesus, pag sinabi sa pangalan, sa katauhan na ako ang buto at laman ni Jesu Kristo. Alis na! Wala nang hatol sa akin.
Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay, hindi kasi Espiritu ng kapatayan, kundi Espiritu ng buhay, na kay Kristo Jesus, ay pinalaya ako sa sinabi ng doktor, sa sinabi na may sakit ako, na kautusan ng kasalanan at kamatayan. So, labanan ng pag-iisip. Pagkatapos niya, patuloy ka, mag-alalasing, mag-iinom, mag-aadik-adik. Pagkatapos na gumaling ka, okay lang. Hindi magkasakit ka uli. Wala namang katapusan tong walang hatol Pag nahatulan ka uli na ibang sakit, pwede, angkinin mo naman itong pagkatao. Pero mas maganda, kayanin mo na. Katulad ni Pablo, kinaya niya Hindi siya patuloy. O dito pa lang, hindi tayo tapos. Di pa tayo nagsimula, actually. Kaya di pa ako nagpipray. Father Almighty, salamat po. Bigyan mo pa kami ng kaunting panahon, kaunting minuto, na masusugan namin itong iyong ituturo. Salamat po, Abba Daddy, ang dugo ni Jesus, na aming dugo, ang kanyang laman na aming laman, ay patuloy na nananaig sa amin. At walang sandata ng kalaban na pwedeng manaig sa amin. Dahil kami nga po ang nakikitang katuwiran mo sa mundong ito. Abba Daddy, Holy Spirit, salamat po. We bless you in the name of our righteousness and our life, Yeshua HaMashiach. Amen. Hallelujah. Tuloy tayo. Isa lang muna siguro man na. Yan, 52 na agad Grabe. Sana nga makapagpatuloy pa ako. So dito pa lang may napulot na tayo, di ba? Hanggang sa mapatay, talagang eradicate sa sa English, matunay na maalis na natin. Itong sinasabi ni Pablo dito sa verse 25 sa chapter 7 na sabi niya verse 25 sabi niya, abang tao ako, sino magliligtas sa akin? Wala, hindi ikaw din. Well, ang tunay na magligtas sa iyo yung kamalayan doon sa Romans 8 verse 1 na wala nang hatol sa iyo. Wag kang magmakaawa sa Diyos dahil ikaw na nga ang binhi ng Diyos Tayo na nga ang anak ng Diyos So, ang tangi lamang kapangyarihan sa mundong ito ay ang paniniwala. Walang ibang kapangyarihan dito. Paniniwala lang. Yan ang Diyos. Kung paniwala mo may sakit ka, yun pa rin ang Diyos. Paniwala mong pinanggaling ka, yan pa rin ang Diyos. Wala nang hatol sa'yo, wala pa rin. Yan pa rin ang Diyos. Dahil dito, ang Diyos ay paniniwala natin. Walang iba. Pwede mo sabing consciousness, kamalayan. Verse 25, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga, tunay kong pinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos, datapwat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Ang laman. So sabi niya, para malupig natin ang laman, dito tayo sa verse 1, pagbulay-bulay, hanggang sa maging kamalayan natin ito, na wala ng hatol. At ibang ating batas. Sa verse 2, chapter 8, verse 2, may batas tayo. Pero espiritu ng buhay, hindi kamatayan. At itong espiritu ng buhay nito, na batas, ay kay Kristo Jesus, nakatauhan mo. Katauhan mo. Hiwalay na tayo sa batas ng kasalanan at kamatayan. So kung hinusgahan tayo ayon sa kasalanan, o batas na kautusan ng kasalanan at kamatayan, hindi tayo. Hiwalay tayo doon. Ibang mundo yun. Well, laman mo yan. Oo nga, laman mo yan. Pero sino mas malakas? Ang batas ng espiritu ng buhay. Panaigin mo lang. Hanggang sa maya makita mo na mumula na. Yung dati namumutla. Dati meron ka diabetes kung ano-ano. Ngayon nawawala unti-unti kung hindi mabigla. Bakit na naig na ang tao sa loob? Okay? So punta muna tayo. Efeso chapter 4. Bago tayo magsara. Malaki na yung pakinabang natin Kahit na ba mag-extend tayo ng few minutes. Di ba? Andiyan kaya? Verse 11 tayo magsimula para mabilis-bilis. Efeso chapter 4 verse 11. Sa mga masugid pang makinig ay makinig muna tayo guys. Andiyan Ate Ann namin. Hello Ate Ann. Okay? Verse 11, chapter 4 ng Efeso. At pinakalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, ang
ang mga iba'y propeta, ang mga iba'y evangelista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro. Okay, verse 12. Sa ikasasakdal ng mga banal. Para ano? Banal. For the perfecting of the saints. Para perfectuhin ang mga banal. Ibig sabihin, ang banal, ang sinasabi, ikasasakdal o perfecting ng mga banal. Ang mga banal na ito, lahat ng bahagi nila banal. Lahat, ha? Katawan nila supposed to be banal. Dahil ang binhi ng Diyos na mamalagi sa kanila. Pero kahit na ito, sinasabing mga banal, ay katulad ito ng mga sanggol. Pinanganak, ang sanggol po na bagong panganak, ay tunay na tao yan. Meron na po siya kumpleto na mga sangkap. Hindi pa pwede na pagpanganak, bukas pa lang siya bibigyan ng Diyos ng sense of smell, o sense of taste, o pandama. Meron na yan siya. Nung lumabas sa nanay niya, kompleto yan siya. May pandinig, may pandama, may panlasa, may paningin. Hindi pa nga lang niya alam kung paano gamitin. So, ang ginagawa nitong mga apostol, mga propeta, mga evangelista, pastor at guro, ituro sa mga batang ito kung paano gamitin ang mga sangkap nila. Okay? Yan sinasabi sa ikasasakdal. For the perfecting of the saint. But you have to be a saint. Kailangan maging banal ka muna para ka maikasasakdal, para ma-perfect ka. Like, kung hindi ka banal o perfect, hindi ka pwede. Yan nakasulat eh. Dahil, paano ka turuan na gamitin ang sangkap mo, ang senses mo? Eh, wala ka naman senses pa. Dahil may mga senses lang o may mga sangkap ay ang mga binanal. Dati, di ba, ganito? Dati. Di ba, sabi niya, ganyan ang ilan sa inyo noon. Di ba, nung araw kami mga macho na panagsama-sama kami, magkatanungan yan, Tol, di ba girlfriend mo si ganan? Oo. Oo. Kayo pa rin yan? Oo. Ay, si ano? Ituloy pa rin kami. Ilan ba, Tol? Ilan ba talaga? 3 pa lang. Hina mo pala. Ano? 3 girlfriend mo. May matsuhan yun eh. Mayroon ka bang conviction noon na 3 babae ang girlfriend mo? O 3 lalaki, boyfriend mo? Ang isa mayaman. Ang isa naman ay pulis. Siyempre, protection. Kailangan mo yun. No? Ang mayaman na, mataka-supply mo. No? Yung isa naman, kabait-bait, grabe. Hindi naman mayaman masyado, pero ba't hindi? Marambing masyado. Kailangan mo rin yun. Ang 3. Pero may conviction ka na, wala. Anong conviction? May konsyensya ba? Hindi ka ba nagkonsensya? 3 tao pinagluloko mo. Wala ka noon! Pero nung pinanganak ka ng Diyos, meron ka nga. Meron ka, wala. Dati nagmumura ka. Dati, sigawan mo kapwa mo, ngapin mo. Pero ngayon, naging Kristiyano ka, mayroon ka na. May nadadama ka na sa loob na conviction o konsensya. Iyan. Yan ang isa sa sinasabi nating sangkap. Yung konsensya na yan, ituturo sa'yo ng pastor kung paano gamitin yan. Ang sangkap na yan for the perfecting of the saints. Kung hindi ka ganyan, wala pang konsensya, hindi ka pa pwede perfect. Hindi pa pwede turo sa'yo yun, wala ka pang konsensya eh. Dahil tinuturo niya ngayon ang konsensya, paano gamitin konsensya. Yun ang araw. Wala ka naman kamong sinabing na naginip ka eh. Ano kayo panaginip na yun? Punta ka dun sa manghula. O, punta ka kay pastor. Pastor, nabunagin ako. Dati naginip ako ng ganito eh. Kristiyano na ako eh. Pero baliwala sa akin noon eh. Okay lang ako eh. Pero ngayon, pastor, parang gusto ko alamin eh. Ayan, meron ka ba ng araw ganyan? Wala naman na. Dahil hindi ka pa banal. Hindi ka saint. Hindi ka pa may perfect. Parang ganyan lang. Hindi ka pa pinanganak eh. Hindi ka pa baby. Ano na ipe-perfection? Hindi ka pa pinanganak. Hindi ka pa sanggol. Nagas nyo pa. Ano naman?
Ang benepisyo, unang benepisyo dito tayo, sa gawaing paglilingkod. Yan ang unang benepisyo. For the work of the ministry. Matinding benepisyo niya, kapatid. Pag naisasakdal tayo. Hindi yung sinasabi ng mga Baptist, Methodist, ng mga evangelical na nasa ministry. Pero hindi nila alam kung anong ministry. Ang ministry. Kinuha ito kasi noon sa panahon ng hindi democracy ang gobyerno. Pero may ministry. Ang ministry, ito yung kaharian ito ng panahon ng Roma. May minister. No? Ang ministry, halimbawa, ang ministry mo ay Department of Health. Okay? Department of Health. Yung ministry mo, Ministry of Health. Hindi nyo inabot pa ni Marcos pinalitan ng Department ng Ministry. Sa ibang gobyerno, hindi sinabing Department of Health, Ministry of Health. Ikaw ang kinatawan ng presidente o ng prime minister patungkol sa pagpatupad ng kalusugan sa bansa. So, departamento sa departamento. Pero ikaw ang kinatawan ng kataas-taasan. Ito ang sinasabing for the work of the ministry. Ito yung sinabi ni Jesus. Tingnan muna natin anong ministry. Dito lang tayo, patatapos na tayo. Okay. Tingnan muna natin. Asali sa mga ministry na ito, dito. Asali sa mga ministry na ito. Tingnan natin. Sa Mateo. Para lang matapos na tayo. Sana nga. May time tayo. Ang ministry, ito. Mateo chapter 10. Hindi ito kaya, namang hindi na perfect. Kaya niya minsan, katulad ng mga disipulo na kaya nila pero hindi nila perfect. Maraming hindi nila nagawa. Kasi disipulo pa lang sila, estudyante. Nung sila naging apostol, na perfect nila ito. Kaya sila for the perfecting of the saints na sila. Sila nagtuturo ng perfection. Dahil, nung disipulo sila, yung tagasunod pa lang sila ni Jesus, hindi nila na perfect ito. Pero naging apostol sila, nung nabaptize sila ng Holy Spirit, nagkaroon sila ng lahat ng wisdom, lahat ng anointing, so na-perfect nila. Kaya sila ngayon nagtuturo na for the perfecting of the saints, para sa ikasasakdan ng mga banal. Dahil sila mismo, alam na nila, na-perfect nila. Alam nila paano gamitin ang kanilang mga senses. Okay? Isa sa mga bahagi, o mga bahagi sa work of the ministry, chapter 10, verse 7. Basahin niyo pa. Chapter 10, verse 7. At samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo. Yan. Na nangagsasabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Yan ang una. Magsipangaral kayo. May susunod siya. Pagkatapos tayo nagsipangaral, may susunod. Huwag yung akala mo, kaya mo nang gawin ito susunod. Hindi ka man nangaral. Ibig sabihin nang nangangaral ka, inalam mo. Nag-aral ka kung paano pangaral mo. Kaya nandito tayo sa perfecting of the saints. Para mapadala tayo sa paglilingkod o sa work of the ministry. Okay, ano ang sunod? Verse 8. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit. Yan. Matik yan. Bakit? Yan ang work ng ministry. Na resulta ng main job na mangaral kayo. At sabihin ang kaharian ng Diyos dito na. Andito na. Nag-ahari ng Diyos. Hindi ang COVID. Nag-ahari na ang Diyos ngayon. Nandito na sa mundo. Ito. May sakit. May COVID. Halik ka rito. Pagalingin kita. Ayan o. Magpagaling kayo ng mga may sakit. Magpabangon kayo ng mga patay. Magandang benepisyo, hindi? Ha? Kung ang Panginoon mo, Methodist, Baptist, Evangelical, ang inyong mga kalipunan, ang inyong pastor, ay puro doktrina ng tao lamang ang alam, makapagpabangon ka ng patay. Di siya nga, pinapatay Nakapagpaling ka ng may sakit, COVID. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay,
Glinis kayo ng mga ketong. Ang ketong dito, yung mga masakit na hindi walang lunas. Cancer. Walang lunas. Pero sabi niya, linisin mo raw. Ibig sabihin, may dumi. So, ikaw, ang maglilinis. Bakit? Na-perfect ka. Hindi sasabihin ito ni Jesus. Kung hindi totoo to. Magpalayas kayo ng mga demonyo. Teka, demonyo na yan eh. Napalayas mo pala? Kung hindi ka na perfect. At paano ka perfect? Paano ka kasasakdal? Kung hindi ka banal. So ayaw mo ng banal? Patuloy ka sa paniwala na likas ka makasalanan? Kaya mo ba yan? Papatayin ka nga eh. May COVID eh. Gusto mo ba yan? Na likas ka makasalanan? O makinig ka ngayon para ma-perfect ka? Una muna, tanggapin mo na binanal ka. Binasa naman natin. Hinugasan ka pa eh. Hindi ka nga maaaring magkasala daw eh. Kahit na kanina nagkasala ka eh. Hindi daw ikaw na nakasala nun eh. Dahil ibabatas mo eh. Magpalabas kayo ng mga diablo o demonyo. Tinanggap ninyo walang bayad, ay ibigay ninyo walang bayad. Bakit ngayon tayo ka ng ministry, pasok ka sa ministry, puro bayad ang hinahanap mo? Pastor, wala akong nagbuhay. By faith lang ako eh. By faith lang ha? Lang ha? Ang faith pala lang ha? Ang faith po, Diyos yan. Walang faith na hindi aksyon ng Diyos. Bakit? Pastor, wala kami. Di ba? Kailan mag-touch on offering sila para mabuhay kami. Dito ka muna, makinig ka rito. Hindi mo kailangan touch on offering para patuloy yung ministry mo. Turuan mo sila mag-touch on offering ayon sa tamang pagturo. Hindi masama. Pero para umasa ka sa touch on offering nila, pinagluluko mo sarili mo. Ba't ka pumasok sa ministry? Magtrabaho ka. Dala kala mo, nabubuhay ka sa ministry, unang-una, tawagin ka pastor. Sikat ka, di ba? Pangalawa, gagalang ka ng tao. Pastor ka eh. Pero nabubuhay ba maayos pamilya mo? Anong ginagawa mo? Gimmick dito, gimmick doon. Kung anong patutsada sa church, parinig. Meron po tayo dinner for a cause. Sa ganitong Friday evening po, isang plato po, maganda naman pagkain natin, isang plato po, 5,000. Mga leaders ng lagi, please, wag niyong gayahin yan. Para mo sinabi, binenta mo. Para kang si Isaw, bininta mo, karapatan mo. Huwag tayo ganyan, kapatid. Tayo naglalang ng langit at lupa. Ito na naman, naglalang ng langit at lupa. Ayan naman, kita mo, pastor. Basahin mo sa Pedro, kabahagi ka ng kanyang banal na katauhan. Ang banal na katauhan ng Diyos na naglalang ng langit at lupa, kabahagi ka. Lahat ito by faith of Jesus Christ, na buto at laman ikaw at buhay. Dito, faith ng tao lamang, taga-sekta. Kayo mag-alala. Dumaan din ako sa ganyan, kapatid. Pero tuloy ako. May mga panahon, may mga gabi na hindi ka makatulog dahil sa laki ng bayaran mo. Wala kang hanap buhay, nagpapastor ka eh. Tutuloy ako. Sabi ng Diyos may provision ito. Hindi ba ako magsimula dito kung walang provision? Pag Lord, walang provision ito, alisan ko ito. Balik ako sa abroad. Binaha. Ang buong Rizal. Binaha. Sabi ko, Lord, lubog church. Paano to? Tawag ka rito. Tinawagan ko isang agency. Sabi ko, may bakante ba kayo? Punta ka rito bukas. Sige po. 1999, tanda-tanda ko. Binaha na, wala na eh. Baha na. Pero nakapagtatag na ako, nagpioneer ako doon. Sabi ko sa pastora doon, sabi ko, kung pag gumupa ang baha, pagpatuloy mo, hindi, pastor, may pera tayo. No problem. Okay. Pagdating ko sa agency, dito na ako, Torne. Oh, sige. Tinawag ni Bate, papirmay mo ang kontrata. Anong araw ngayon? Biyernes, sir. Lunes, alis ka. Punta ka Germany. Hindi pala. Punta ka ng
Georgia, Amerika. Okay, good. Magkano po? Ito lang, kaya namin sa'yo. Pwede na yan. Pwede ba makautang, Tony? Pirma ko ng kontrata. Magkano? Kailangan mo 120. Tinawag ang account, bigyan mo, 120. 120 mil. Hindi pa ako malis. Bug. Ito ha. Alis ko. Sunod na sweldo ko, sunod na buwan pa. Ha? Pagkasayin nyo lahat yan, ha? 3 araw, umalis ako. Why? Tapos na eh. Alis ka. Mahala dyan. Baha eh. Isang taon ako mahigit. Sabi, hindi ko atrasan to. May Diyos ako eh. Di man ako padala dito eh. Ang ministry naman natin, hindi naman mayayaman. Kung saan mga sulok-sulok, mga adik-adik ang ginuhugot natin sa kuweba. Eh ano asahan mong tithe and offering? So, kapatid, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, bukas sundan natin ha. Dito lang muna tayo. Ang work of the ministry, mamahagi ka siyempre, no? For the perfecting ka rin eh. Pero may bunga agad. Tingnan mo. Sabi niya, ulitin natin ha. Verse 7, at samantala kayo naglalakad, nangangabubuhay. Ibig sabihin nangaglalakad, kaliwa kanan, no? Atras abante, paglingon mo na ka, mangaral ka pa rin. In season or out of season. Ay, magsipangaral kayo. Nasaan ka man narong aral ka ng aral? Na nangagsasabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Pag natanggap mo ito, tanggap mo rin ang kaharian ng langit. Okay? Verse 8, magpagaling kayo ng mga may sakit. Di ba? Maganda? Wala kang pera, kaya mong pagalingin may sakit. Magpabangon kayo ng mga patay. Patay, lahat ng klaseng patay. Patay ang pag-asa. Lahat ng uri ng patay, kayong pabangunin. Ha? Maglilinis kayo ng mga ketong. Ketong nung araw, walang lunas. So ano man sakit na walang lunas, kaya mong linisin. Magpalabas kayo ng mga demonyo. Hoy, labas. Alis. Ha? Tinanggap ninyo walang bayad, ay bigay ninyo walang bayad. Dahil hindi na nakikita sa bayaran ito, kapatid. Ang pinakabiyaya ay pag nabanal ka. Pag binanal ka na, yun super biyaya yun. Ngayon, punta ka ngayon sa mga nagpe-perfect ng saints, nagsasakdal o nagpe-perfecto ng mga banal. Huwag kayong pumasok naman niya sa hindi nga niya matanggap ng banal siya. Tapos tawagin mo, pastor, turuan mo ako. Hindi yan. Hindi, wala kang pakinabang dyan. Lalo kang ilulugmok niyan sa doktrina nila. Okay? So, yan lang muna tayo, guys. Okay? Sapat na yun, okay? Lord, salamat po, Ama, Daddy. Na simple lang, pero maganda ang aming natanggap. Aba, Daddy, salamat sa dugo ni Jesus na siyang aming dugo. At salamat sa kanyang laman at buto na kami na ngayon na nakikita sa mundo. Na walang anumang kasalanan na patuloy na mananaig dahil ang binhi mo, buhay mo na sa amin na nagsakop ng langit at lupa. Kaya patuloy kami. Ang mga nagawa namin na hindi namin dapat gawin ay hindi na magtatagal. Unti-unti, kung hindi man bigla, mauupos ito at mga wala na parang usok. Dahil meron kaming batas. Hiwalay sa batas. Namin nilalakaran mo. Ang aming batas ay espiritu ng buhay kay Kristo Jesus. Kaya wala nang paghahatol sa amin. Salamat, Ama. Ikaw nagsabi nito, matutupad ito sa lahat sa amin at sunod naming henerasyon. I call heaven and earth today that we proclaim, as for us and our household, we will serve you, O God Almighty, our life. In Jesus' mighty name. Amen. And just a bit again, we dispatch you. Go forth, guys, and I bless you. In Jesus' mighty name. Thank you, guys. I love you. I love you. I love you. I love you. Huwag kayong mahiya mag-I love you, basta ba tunay na galing sa Espiritu, sinasabi niya. Kasi kailangan ng bawat isa sa atin yan. Minsan lupay pa yung iba. Sabihin mo, I love you, huwag ka mag-alala, malamal ka namin. Hindi yung, I love you with the love of the Lord, kasi masyadong religyoso. No? Sabi mo, mahal kita.
Di kita iwan, di kita pabayaan. No? Tama naman yung I love you with the love of the Lord. Pero, dama mo ba? So, pag sinabi mo, I love you, Ate Ann, I love you, Ate Nat, dama mo ba? Okay? See you soon. Tandaan nyo lang, I love you.